Base nga po mga idol sa inilabas na balita ni Jovan Bohannon The Athletic, kasalukuyan na nga pong binubuo ngayon ng front office ng Lakers, lalo na ni Rob Pelinka, ang kanilang mga gagawing plano sa off-season. At isa nga sa mga balak nilang gawin ay ang pagkuha ng bago at pangatlong superstar na may pangtatandem kina LeBron James at Anthony Davis. Pero ang tanong, sino naman nga ba kaya ang kanilang target kunin? Bale, kung titingnan nga natin ang serie ngayon ng Timberwolves at Denver Nuggets, makakasabay lamang dito ang Lakers kung kukuha sila ng isang big man na isang superstar caliber na kayang gumawa ng malaking puntos, kumuha ng rebound, dumepensa, athleticism at kayang makipagsabayan kay Anthony Davis. At eto nga, walang iba kundi ang kanilang target na si Lauri Markkanen ng Utah Jazz na matagal nang gustong kunin ni LeBron James. At base nga sa lumabas na balita, maaari nga po itong makuha ng Lakers sa isang trade kung sakali mang i-offer nila sa Utah Jazz ang kanilang mga players na sina D'Angelo Russell, Rui Hachimura at ilang mga draft pick ngayong 2024. Samantala, kagaya nga po mga idol ng inasahan, wala ngang kahirap-hirap na ipanalo ng Boston Celtics ang kanilang Game 1 kontra sa Cavaliers, 120-95 sa pangunguna ni na Jaylen Brown na nagtala ng 32 points, Derrick White 25 points at si Jason Tatum na merong 18 points, 11 rebounds. Syempre, meron na naman dito sina Jrue Holiday na merong 14 points. Kaya dahil nga sa kanilang pagkapanalo, angat na nga sa 1-0 ang serye laban sa Cavaliers na pinangunahan rin naman ni na Donovan Mitchell na merong 33 points at Evan Mobley 17 points, 13 rebounds. At kasabay nga ng pagtatapos ng kanilang unang laro, hindi na rin naman naiwasan pa ng superstar ng Boston Celtics na si Jaylen Brown na magsimulang magyabang at mag-ingay. Ayon nga po sa naging interview nito sa media, magiging madali lamang para sa Boston Celtics ang kanilang serye laban sa Cleveland Cavaliers kung magiging healthy at maganda ang performance nila. Sinabi rin naman ito na naniniwala siya na walang kupunan ang may kakayahang talunin sila ng 4 na beses sa isang 7-game series. Kaya dyan palang mukhang napakataas na ng confidence ngayon ng Boston dahil sa kanilang mga pagkapanalo. Sa kabilang banda, napakaraming hindi magagandang ginawa nga po mga idol. Ang point guard ng Denver na si Jamal Murray sa Game 2 ay pinatawan lamang nga ito ng NBA ng $100,000 o aabot ng 5.7 million pesos. Ni hindi man lang siya binigyan ng suspensyon matapos ang kanyang ginawa. Kaya dahil sa naging desisyon na ito ng liga, marami nga po mga fans at analyst ang nagalit, gayong maaari ngang gayahin rin ito ng mga ibang manlalaro since meron rin naman nga silang malaking pera na ipangbabayad sa multa. Pero may iba rin naman dito mga idol na natuwa since wala nang mairarason pa ang Denver kapag natalo na naman sila sa susunod na laban. Yes mga idol, kahit man ang Nuggets ang defending champions, malinaw dehado sila sa serye dahil maliban sa pagkawala ng kanilang home court advantage, pagkaka-outplayed ng kanilang mga superstar, wala na rin naman silang naisasagot pa kay Anthony Edwards. Yes mga idol, wala na nga sila ngayong player na kayang dumepensa at tumapat kay Ant-Man, gayong kitang-kita sobrang nahihirapan sa kanya ang kanilang defender na si Kentavious Caldwell-Pope. Wala na rin naman nga silang ibang mabubunot pa na player sa kanilang bench na kayang magpahinto kay Edwards. Kaya inaasahan na maghahalimaw muli ito sa Game 3. So that's it mga idol, ang ating bagong video. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.